Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa naghihilom ba ang sugat sa nakaraan o mga nakalipas. Kaya po mga kapatid sa Islam, tayo ay napupuno po ng mga suliranin. Na kung saan, kung wala kang pananampalataya, ay talagang malulunod ka sa baybayin ng suliranin. At ito po ay isa sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Kasi nga, sinusubukan tayo sa ating pananampalataya. Lalo na kung ikaw ay pumasok na sa Islam. O kaya lumalakas na ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْزَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang sino mang gugustuhin ng Allah na gagabayan ay paliliwanagin ang kanyang pusdibdib para sa Islam. At ang sino mang gugustuhin ililigaw ay gagawing mahigpit na masikip ang kanyang dibdib kagaya sa yaong umaakyat sa kalangitan. Gayon din gagawa ng Allah ng kasagwaan ang mga yaong hindi naniniwala. Kaya po, isa sa mga parusa sa mga hindi manampalataya mga kapatid, ay malulunod sila sa suliranin. Kaya po mga kapatid sa Islam, ito ang paborto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kasi nga kapag meron tayong problema, meron tayong mga suliranin, ay iniisip na lang natin na sana magkaroon tayo ng gantimpala. Ibig sabihin, naging positibo ka po sa mga problema na dumarating sa iyo. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang problema minsan ay nagpapaiwan o kaya nasusugatan ka rin. At hindi ito katulad ng sugat na ordinaryong sugat. Nalagyan mo lang ng tali o lagyan mo lang ng bandage para hindi na siya magdurugo. Kaya sa atin mga Muslim, dapat ano ka talaga, magiging mapag-isip sa mga ganitong mga pangyayari. Ang buhay natin ay talagang merong kalungkutan. Nababahiran talaga mga kapatid ng kalungkutan. Kaya sa bandang huli, kung ikaw ay nagtiis, Allahu Akbar, magkakaroon ka ng pabuya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa mga nandito tayo sa mundo, puno ng mga problema, puno ng mga pagsubok, sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mo lang sana gawin mga kapatid, huwag mo lang lapitan ang buksan ang gawain ng Satanas. O kaya papasukin mo sa buhay mo si Satanas gamit ang mga sugat ng nakaraan. Kasi mayroong isang hadith dito si Prophet sallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minud da'if. Fa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al fa in
fa inna law taftahu amala fa inna law taftah amala syaitan. Sinabi sa hadith mga kapatid sa Islam na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, ang malakas na manampalataya ay higit pang mainam at kamahal-mahal sa Allah kaysa mahinang manampalataya. Subalit silang dalawa ay mabuti at maging matyaga sa anumang mapapakinabangan mo at humingi ng saklolo kay Allah at huwag manghina. At kapag dinatnan ka ng isang pangyayari ay huwag mo talagang sasabihin kung ginawa ko iyon ay marahil ganun ang mangyari. Subalit ang iyong sabihin, pagtatakda ng Allah, qadarullah, at anumang kanyang naisin ay kanyang gawin dahil ang salitang kung ay sadyang nagbubukas ng gawain ng Satanas. Isinalaysay ni Muslim. Kaya dito sa hadith na ito mga kapatid, nagpapatunay dito mga kapatid, ang tao kapag dumarating sa kanya mga problema, nasusugatan talaga siya mga kapatid. Hirap na hirap siya, lalo na sa pag-iisip, sa pagpapasya, ay kailangan lang pala pagtiisan. Kasi nga lahat po yan pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawal mga kapatid, magsabi ka ng kung. Subhanallah. Kung ganun ginawa ko sana, nag-aral lang ako, marahil ganito na ako, engineer na ako, subhanallah. Wag mo sabihin yan kapatid. Kasi nga, lahat po yan ay nakakasugat ng nakaraan. Kaya marami talagang nasaktan mga kapatid. At ang kanilang pananakit, ang kanilang pananakit yun mga kapatid, ay umaabot sa puso. At inaalala pa rin nila ang mga ganong mga pangyayari. Kaya ang sugat sa katawan mga kapatid ay hindi yan katulad ng sugat sugat ng nakaraan. Akala ninyo naghihilom, hindi po yan naghihilom ang sugat ng nakaraan. Pwede mo lang yan makalimutan, ngunit bumabalik talaga yan. Bumabalik yan. Akala natin nakakalimot na tayo, nakaka-move on na tayo. Hindi yan naghihilom kapatid. Bumabalik yan. Tingnan nyo, ang mga matatanda, umiiyak pa rin. Subhanallah, nakakatagal na panahon yun. Pero bumabalik pa rin ang mga nakaraan. Lalo na ang mga sugat sa nakaraan mga kapatid. Kaya lalo na kung gumagawa ka ng masama, ang masasama, yun, isa rin yan sa mga nakakasugat ng nakaraan mga kapatid. Kaya yun kasing pabuya yun eh. Yun ang ganti ng mga taong gumagawa ng masama. Kaya katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wala sa inyong kahilingan at wala sa kahilingan ng ahlal kitab, angkan ng kasulatan, kung sino gumagawa ng masasama ay pababayarin nito at walang matatagpuan para sa kanya bukod pa kay Allah ng anumang tagapagtanggol at walang tagatulong. Kaya wala kang tagapagtanggol mga kapatid. Kaya dito pa lang sa mundo, nagkakaroon ka na ng parusa. Lalo na yung sinasabi nating mga sugat ng nakaraan, mga masasamang alaala kasi ito na pinaparamdam sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na mga sakit na nararamdaman mo na minsan napapaluha ka na lang kapatid. Nagsising-sisi ka sa iyong mga pinanggagawa na sana hindi ko yan ginawa, sana, alam naman natin hindi mo rin pwede sasabihin yun kasi nga parang nabubuksan mo ang pintuan ni Satanas, kasi nabubuksan mo Satanas kaya tiisin mo. Kahit lumuha ka, isipin mo na lang ganipala kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, idan la'adakna ka di'fal hayati wa di'fal mamati thumma la yatajidu laka alayna nasira. Sinabi ng Allah, kung magkagayoy, sadyang ipapatikim namin sa iyo ang dobleng kaparusahan sa buhay at doble sa kamatayan, pagkatapos ay wala kang mahanap sa iyo hinggil sa amin ng anumang katulong. Kaya tingnan nyo, napakatindi ito mga kapatid. Kapag ikaw gumagawa ng masama, ay iyon ang ipapatikim ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ipapatikim sa iyo ang dobling dito pa lang sa mundo. Ipapatikim na yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga sugat sa nakaraan dahil sa kasalahan ng mga kapatid, subhanallah, lalo na ikaw, magnanakaw ka. Naging magnanakaw ka ng kaban ng bayan. Ngayon lang, masaya ka, pero bandang huli, sising-sisi ka. Dito pa lang sa mundo, pinapalasap na sa iyo ang iyong mga pinanggagawa. At yan din ang nakakasugat talaga ng nakaraan, mga kapatid. Napakahapdi. Kaya yun, kapag ikaw makaramdam ng ganun. Alhamdulillah tayo, meron tayong pananampalataya, meron tayong iman. Alam natin paano maibsan ng hapdi ng mga sugat ng nakaraan. Alam natin kasi tinuruan tayo eh. Nandyan ang Quran. Nandyan ang mga hadith. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sinabi ng Allah, maliban sa sinumang nagbumalik loob at naniwala at gumawa ng mabubuti, magkagayon ang mga iyon ay papalitan ni Allah ng ang kanilang mga kasalanan bilang mga kabutihan, at si Allah ay naging mapagpatawad na maawain. Allahu Akbar, tingnan nyo. Ang mga taong nagbalik loob, mga kapatid, sa kasalanan, napapaluha talaga sila, umiiyak sila, dinaramdam talaga nila, mga kapatid. Dinaramdam nila ang lahat ng mga ganong mga pangyayari. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, dahil sa kanilang paggawa ng mga kabutihan, iniisip nila si Allah, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang mga gawain. Allahu Akbar. Kaya pasalamat tayo, tinuruan tayo, mga kapatid. Kaya yun ay isa sa mga, kaya ang mga sugat ng nakaraan, mga kapatid, ang ating pampatong, tingnan nyo, pampatong, wala nang suga, hindi yan naghihilom. Ang gagawin mo lang, patungan mo lang. Patungan mo ng pananampalataya. Allahu Akbar. Kaya, katulad ng sinabi ng Allah, la tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin. Sinabi ng Allah, at huwag kayong manghihina, at huwag kayong magdadalamhati, at kayo ang mas matataas kung kayo ngay mga mananampalataya. Tingnan nyo, kung kayo yung mga mananampalataya, huwag tayo manghina. Kahit iyak na ang iyong puso, kapatid, huwag kang manghina, kasi nga meron kang pananampalataya. Allahu Akbar. Ito nagpapasaya ng ating mga sarili, mga kapatid. Kaya inutusan din tayo ng Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sinabi ng Allah, at humingi kayo ng saklolo sa pamamagitan ng pagtitiis at pagdarasal. At sa katunayan, ito ay sadyang napakahirap maliban sa mga mataimtim. Ayun ang mga khashi'in, mga mataimtim, mga kapatid. Kasi nga, kailangan lagyan mo ng pampatong ang mga sugat mo sa nakaraan. Papatungan mo yan kasi hindi humihilom yan. Kahit anong gawin mo, hindi yan humihilom. Kaya kailangan ang lunas, kapatid, ang lunas ay pampatong lang talaga. Papatungan mo lang ng iyong pananampalataya. Kaya lagi tayong inaalala si Allah. Kasi magiging pampatong yan sa mga sugat ng ating mga nakaraan. Kaya mga paalala,
pagbabasa ng Quran, pakikinig ng Quran. Katulad ng sinabi ng Allah, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Sinabi ng Allah, ausang katauhan, tunay na dumating sa inyo ang pangangaral mula sa inyong Panginoon at lunas para sa mga dibdib at patnubay at pagkahabag para sa mga mananampalataya. Kaya yun ang dumating ng mga kapatid, mga pangangaral, mga pangaral. Kasi nga kailangan natin yan bilang mga nasusugatan ng mga nakaraan, mga kapatid. Kasi sugat yan eh. Kailangan natin pakinggan para mapapatungan ang ating mga sugat. Kaya sa pagbabasa ng Quran, mga kapatid, Allahu Akbar, tested na talaga to. Kasi habag yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lunas yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka nagbabasa, mapapabilang ka talaga sa mga talunan, sa mga mapang-api na natatalo sa kanilang mga pinanggagawa. Kaya isa rin, mga kapatid, para matakpan natin ang kirot ng ating mga sugat sa nakaraan, ang pagdudua. Kaya huwag mong kalimutan magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad dito sa pagdudua ng Prophet Muhammad sallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubd wa dal'id daini wa ghalabatir rijal. Sinabi ng Prophet Muhammad sallam na inulat ni Anas bin Malik, si Prophet sallam nagsasabi, O Allah, tunay na ako ay nagpapakup sa iyo laban sa kalungkutan at alalahanin, at sa kahinaan at katamaran, at sa karamutan at kaduwagan, at mabigat na utang at pangingibabaw ng mga kalalakihan. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya dyan sa hadith niya, mga kapatid, yan isa sa mga pinakamatitinding mga dalil natin yan, na ang dua, mga kapatid, ay nagpapagaan yan ng ating mga sarili. Kaya yun, isa sa mga dapat nating isipin yan. Mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinuruan tayo ng gabay. May Quran, may hadith, may si Prophet Muhammad sallam din. Para mga sugat natin sa nakaraan ay mapapatungan ng mga ganun. Kaya kahit ang mga kapatid, kahit si Prophet Muhammad sallam na propeta na nga yun, nasusugatan din siya ng nakaraan. Katulad sa hadith dito, sa kwento dito, na ayon kay Hafs bin Amro bin Umayyah al-Adamri, nadaanan namin sa Hips, lugar tong Hips, ang lugar, na nandoon si Wahshi. Alam naman natin si Wahshi. Si Wahshi po, yun ang nagsibat, sinibat niya si Hamzah na angkil ni Prophet Muhammad sallam. Kaya tinuro niya si Wahshi. Si Wahshi, sabi niya si Wahshi. At ako ang nagpapatuo sa kanyang patutuo. Sinabi niya, Aba, pwede ba balitaan mo ako patungkol sa pagpatay mo kay Hamzah, radiyallahu anhu, kung papaano mo siya pinatay. Kaya binalita ko sa kanya, tulad sa pagbabalita ko sa inyo. Kaya sinabi ng mensahero, tingnan nyo, si Prophet Muhammad sallam pala naglakita, si Wahshi, tinanong niya. Ganon din. Kaya sabi niya, sallam, mga kapatid, sabi niya, Aba, sana itago mo naman ang iyong mukha sa akin. Tingnan nyo, itago mo sa akin ang iyong mukha at iwasan mo. Kaya dahil doon, mga kapatid, si Prophet Muhammad sallam nga nasaktan siya sa nangyari kay Hamzah. Kaya nalungkot si Prophet sallam, kaya nasabihan niya ganun si Wahshi. Nasabihan si Wahshi ng ganun. Kaya ang mga kapatid, dito isa sa mga dapat nating isipin, mga kapatid. Kaya ang ginawa na lang ni Wahshi, hindi na lang siya nagpakita kay Prophet Muhammad sallam hanggang nabawian siya ng buhay. Allah musta'an. Kaya
dito, isa sa mga pinakamatinding dalil to. Nagtampo ang propeta Muhammad sallam. Pero sana ang ating pagtatampo hindi magdudulot ng pag-apak ng karapatan ng iba. Kaya yun isa sa mga ano natin mga kapatid, isa sa mga pinakamatinding dalil natin mga kapatid na ito. Sana ang gawin na lang natin, ilagyan mo ng pangpatong ang ating mga kasalanan ng mga paggawa ng kabutihan, mga dikir, o ano pa dyan, mga bagay mga kapatid. Kasi nga, ang kailangan niyan ng lakas para hindi mabuksan ang iyong sugat ng nakaraan. Lagyan mo talaga ng panampalataya, mga kapatid, sa dibdib mo. Kaya yun isa sa mga gawain niyan ng ating mga Muslim mga kapatid. Hindi yan katulad ng ibang sugat kasi mga kapatid. Kasi nga nasa nasa kaibuturan na yan ng iyong puso. Kumakapit na yan. Nagiging alalahanin na yun. Nagiging alaala na yun. Kaya yun ang isa sa mga hindi mo mapipigilan ng hapdi kapatid kung hindi mo iniisip si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya yun ang isa sa mga mga kapatid. At mga ganitong mga pangyayari mga kapatid, kung ikaw isang Muslim, ikaw naniniwala kay Allah, ay nagiging pampalakas mo yan. Ligalig, sunod na ligalig, na mayroon ka pa ng palatay, lakas mo na yan sana kapatid. Kaya yun ang isa sa mga pinakamagandang turo sa atin ng Islam. Nagiging positibo tayo sa mga bagay-bagay. Positibo kung saan nagpapalakas sa atin sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa athabakum gamman bi gammin likay la tahzanu wal ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, nang nagsisiakyatan kayo at humingi at hindi lumilingon sa kahit sino habang ang mensahero ay nananawagan sa inyong mga likuran. Kaya sinuklian kayo ng Allah ng ligalig sa isa pang ligalig upang hindi kayo magdadalamhati sa anumang nakaligtaan ninyong tagumpay at hindi rin sa anumang dinanas ninyo, at si Allah ang nakakabatid sa inyong mga ginagawa. Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga tandaan talaga natin to, mga ligalig, isa pang ligalig, mga kung ano pa mga kapatid, mashallah, kapag ikaw nagkaroon ng problema, natuto ka na, kaya mo nang tumayo, dumating sa iyo isa pang problema, isa pang ligalig, parang easy na sa iyo. Kasi nga alam mo nang gagawin mo. Ganun dapat mangyari sa iyo. Kapag ikaw nasugatan na ng nakaraan, gawin mo na yung aral sa buhay mo. Leksyon mo na yan. Para hindi ka masubrahan ng pagdadalamhati, mga kapatid. Pinaparamdam sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kahinaan sa harap ng Diyos. Para magkaroon ka ng iman, para lumakas ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay sis, dito na lang ako